maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Unhealthy habits na nakasisira ng kidney. Alamin. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga pusa may halos 300 distinct facial expression ayon sa pag-aaral. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagot. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart map. Isang oras, 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maynila! Ito ang Pilipinas! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. At ako po si Lef Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ulo ng ating mga balita, brownouts, kasado sa Rizal, Bulacan, Laguna at Quezon City simula ngayong araw. Maynila! Ito ang Pilipinas! 500 imahe ng Santo Niño tampok sa isang exhibit sa Pasay City. Maynila! Ito ang Pilipinas! MMDA gustong malaman ang basehan sa bansag na worst traffic sa Metro Manila. Maynila! Ito
ang Pilipinas. Mga dating NPA sa Samar, planong gawing tour guides. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Presyo ng produktong petrolyo muling tataas sa Martes. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, makararanas ng brownout ang ilang bahagi ng Quezon City, Rizal, Bulacan at Laguna simula ngayong araw hanggang sa Miyerkules, Enero 24. Ayon sa Manila Electric Company o Meralco, kaugnay ito ng mga gagawing maintenance work sa mga nabanggit na lugar. Sa Quezon City, apektado ng power interruption ang Balintawak at Balong Bato mula alas 11 ng gabi ng January 23 hanggang alas 4 ng madaling araw ng January 24. Sa lalawigan naman ng Rizal, apektado ang Cainta at Taytay. Sa Malolos, sa pool ng brownout o sa Bulacan, sa pool ng brownout ang Malolos at Santa Rosa ang apektado sa Laguna. Para sa kompletong detalye at schedule ng power interruption, bisitahin lamang ang official website ng Meralco. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Nakaambang tumaas ng 0.03 per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa susunod na buwan. Ibig sabihin, maaaring magmahal ng humigit kumulang 7 piso at 28 sentimo ang buwanang singil sa mga tipikal na kabahayan na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Ibabalik na kasi ng Energy Regulatory Commission ang koleksyon ng feed-in tariff allowance o FIT-all simula Pebrero. Ang FIT-all ay ang ipinapataw na singil sa mga on-grid consumer ng kuryente na ginagamit sa pagsusulong ng renewable energy sa bansa. Nagsisilbi itong insentibo sa renewable energy developers para sa pagtatayo ng karagdagang pasilidad at maitaas ang share ng renewables sa energy mix sa Pilipinas. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Higit 500 imahe ng Baby Jesus ang nakadisplay ngayon sa isang exhibit dito sa Pasay City sa kasagsagan ng selebrasyon ng Fiesta del Santo Niño. Nitong Huwebes, nagbukas ang exhibit ng Kongregasyon del Nombre de Jesus Incorporated sa Pasay City Astrodome. Ayon kay Mayor Emmy Calixto Rubiano, mananatili ang exhibit hanggang sa Enero 26 kung saan may novena mass tuwing alas 7 ng gabi. Susundan ito ng grand procession hanggang dito sa Star City sa January 28 bilang pagtatapos ng pista. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Aalamin ng Metropolitan Manila Development Authority ang naging batayan ng TomTom Traffic Index kung saan tinawag na worst traffic sa buong mundo ang sitwasyon ng mga lansangan sa Kalakhang, Maynila. Inamin ni MMDA Chairperson Don Artes na matindi talaga ang trapikong nararanasan sa NCR. Pero gustong malaman ng MMDA ang parametro ng traffic index para magamit ito sa bubuing hakbang para solusyonan ang trapiko sa bansa. Halimbawa, palaisipan kay Artes kung bakit itinuring na pinaka-busy na lansangan ang Quezon Avenue. Gayong sa datos ng MMDA, ikatlo lamang ito at pinakamarami pa rin ang mga sasakyan sa EDSA. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan sa Borongan, Eastern Samar na gawing empleyado sa tourism sector ang mga dating miyembro ng New People's Army. Ayon kay Mayor Jose Ivan Agda, makikinabang ang mga dating NPA dito para kumita sila bilang tourist guides at sa palagay niya ay magandang sistema ito sa kanilang turismo. Sa isang panayam sinabi ni Agda na maaaring kumita ang mga dating rebelde ng 320 pesos kada araw pero kailangan muna nilang sumalang sa training. Naniniwala si Agda na kaya sumama sa kilusan ang mga ito noon hindi dahil sa ideolohiya kundi dahil sa kahirapan at kawalan ng akses sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas.
Nakaamba na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa ikatlong sunod na linggo. Ayon sa Unioil Petroleum, posibleng tumaas ng 70 sentimo hanggang 70 sentimo ang kada litro ng diesel. 70 sentimo naman hanggang piso at 10 sentimo ang maaaring itaas sa gasolina. Sa pagtaya naman ng ibang oil industry players, maglalaro sa 25 hanggang 30 sentimos ang increase sa kerosene. Kadalasang ipinatutupad ang oil price adjustment tuwing araw ng Martes. Maynila, Maynila, ito ang Pilipinas. Pilipinas ang oras, 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.